Ang panghanap buhay na mag-asawang Jason at Sandy naglaho na lamang sa isang iglap. Ang payapang gabi kasi nila nabalot ng tensyon nang sila ba na hindi pa kilalang grupo ng mga kabataan ang kanilang motor at tricycle. Ang ginawang pananabutahe ng mga bata nahagi pa ng CCTV camera. Makikilala pa sila? Yan pong ating pong tinutukan. Nangangalit na apoy ang gumising sa mag-asawang Sandy at Jason pasado 12:00 na madaling araw nung nakaraang buwan. At ang nasusunog, ang kanila na palang tricycle at motorsiklo. At dahil sa matinding pagkadismaya sa nangyari, siniwalat nila ito sa social media. Hindi para kumuha lamang ng simpatya, kundi para magbigay babala, lalo na sa kanilang mga kabarangay. Sinadya ng responde team ang lungsod ng Antipolo para makuha ang buong detalye ng insidente mula mismo sa uploader na si Sandy. Dito namin sila natagpuan sa Lores Country Homes. Tanaw na ang sunog na motorsiklo at tricycle. Napansin din namin ang isang sasakyang nadamay din sa munay pananabutahe. Nakausap namin si Jason at ayon sa kanya, sa tagal niyang residente sa lugar, hindi niya inakalang mangyayari ito, lalo na sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Elementary pa lang po ako, dito na ho kami. Sa haba naman ho ng pagtira namin dito, okay naman ho. Ito lang po talaga, nabigla lang ho kami sa pangyayari. Ang mahimbing niyang pagtulog, napalitan ng takot at pangamba. Yung anak kong bunso, bigla po akong ginising na, Papa, nasusunog na yung motor nyo. Tapos, dali-dali po akong tumayo. Kasi tulog po ako nung pagod. Tapos pagkatingin ko po doon sa motor ko, ang lakas na po agad nung apoy. Akala ko po kaya ko pang apulayin. Pero nawala na po ako ng pag-asa, kaya ang inaano ko na lang po yung pamilya ko kasi nasosuffocate na rin ho kami. Kasi dito po pumapasok yung usok. Mabuti na lamang ay agad na rumisponde mga kapitbahay niyang nagulantang din sa pangyari. Para makaligtas, kaso nataranta na rin ho kami. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi ho, tsaka nagsisigaw na rin ho sa kapitbahay. Buti na lang po yung mga kapitbahay ho namin, nagtulong-tulong po para apulayin yung apoy. Dahil sa nangyaring ito, agad na inireport ni Jason sa Bureau of Fire Protection, Antipolo City Police at maging sa Barangay San Roque ang insidente para agad itong maimbestigahan. Kasi nga sabi ko, dapat maano tong ngayong gabing to, ma-solve din to kasi grabe yung nangyari. Nag-report din po ako, tsaka sa barangay, nung madaling araw din po yun. Kahit gulong-gulo pa yung isip ko kasi gusto ko nga mabigyan katarungan yung nangyari sa mga napundar ko. Pero mas lalo pa silang nagulat nang mapanood ang mga kuha ng CCTV ng kanilang mga kapitbahay. Lumalabas kasi na pawang mga kabataan na nagtitrip lamang na siyang may pakana ng panununog ng kanilang mga sasakyan. Buti nga po, may CCTV po yung kaharap naming bahay na si Camila po. Nag-ano naman po siya na tignan po namin, reviewin. Yun naman po, tsaka yung isa pong kapitbahay ko po dyan, isa rin pong binigay naman po agad yung video at pinakita na ganto-ganto yung ginagawa ng mga kabataan bago po mangyari yung insidente. Sila, opo, kitang-kita po. Hindi lang po yung hagip yung NMAX, yung isang motor. Ang nakikita lang po sa camera yung tricycle. Pero yung mga suspect po, kitang-kita medyo nag-ano pa nga ho sila parang kung paano gagawin nila. Yung mga nagpaplano po. Ayon pa kay Jason, mukhang dayo ang mga nasabing kabataan. At dahil malabo ang kuha ng CCTV, hindi nila agad matukoy kung sino-sino ang mga kontrabida sa video. Hindi nga po kasi parang hindi po sila tiga rito. Ayun po, meron naman po akong witness ng sabi raw po, namukhaan po yung isa. Kaso, wala ho nga kami makitang CCTV na malinaw. Kaya hindi rin po namin masigurado kung yung po talaga. Siguro po mga 17, 18 o to 19. Iniisip ko rin po talaga, lalo na sa akin, kung may nakaway ako, wala naman po. Tapos nakaalitan, wala naman po. Kasi lalo na sa mga binatilyo, napakagaling ko po makasama, lalo na sa mga kabarkada ng mga anak ko po. Wala ho kung pinamemerienda ko pa nga ho sila
Kaya wala po, ang anak ko po, wala naman daw. Wala naman raw siya nakakaaway. Dahil dyan, agad kaming nakipag-ugnayan sa Barangay San Roque upang alamin kung ano ang kanilang mga naging responde sa insidente. Nung nangyari po yung nasunog yung motor at saka tricycle, tumawag po yung sitio chairman namin, presidente ng Homer, si Chairman Nick Garcia. At agad pong responde yung mga tanod at the same time yung aming rescue na fire truck. Pag ganun po kasing residensya lang na-advise sa amin is tumatawag din po kami ng Bureau of Fire. So, para at least ma-control po agad namin yung sunog. Pagdating po namin doon, nakita po namin yung isang NMAX at saka yung isang tricycle na nag-aapoy. So, meron po kaming fire extinguisher. Una, fire extinguisher lang po muna yung pinampatay namin. And then after po noon, saka po namin binombahan ng tubig. So, naapula naman po agad at hindi po ganun kumalat at hindi po nakadamay ng bahay or ano pa mo pong sasakyan doon. Agad din nagsagawa ng investigasyon ng barangay at nangalap ng iba't ibang kuha ng CCTV sa paligid para tukuyin ang may mga pananagutan sa insidente. Time na yon, kasi may CCTV naman po yung kaharap bahay, tiningnan agad namin, kasama namin ng aming tanod, Bureau of Fire, tapos pulis po at kami po. Lahat po ng area na merong CCTV dun sa Lores na mga nakakabit is pinuntahan po namin. Kahit po yung dito sa amin sa CCTV sa amin is tiningnan din po agad ng mga tanod namin at saka ng pulis namin na si Sir Bakay. Inabot po kami ng umaga sa pagkuha ng mga CCTV. May mga residente rin po na meron po may CCTV na ibinigay po sa amin yung video. Doon po sa CCTV na nasa amin is wala talagang lumabas doon sa gate, sa mga gate na doon sa Lores. Wala talagang lumabas na mga kabataan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng oras-oras sa pagruronda ang kanilang barangay upang matiyak na hindi na ito mauulit. At lumabas sa investigasyon, parang wala namang kagalit, wala namang away. Ang lumalabas sa investigasyon po ng aming tanod tsaka ng PNP ay ano po, parang trip-trip. Ngayon po. Kaya ang ginawa po ng barangay at PNP, nagkaroon po ng solusyon na mag-robbing sa ganon, sa Lores para po maiwasan muli po yung pagka-insidente nangyari. At nag-utos na rin po si Mayor, nakarating po sa kaalaman ni Mayor John Inares, nag-utos na po siya para po masolusyonan po yung naging problema sa Lores Subdivision. Ano po namin, kabataan talaga ang nakita. Kaya kami gumawa ng paraan sa mga sitio namin na tingin-tingin po sa mga kabataan at higpitan natin mga kabataan sa oras ng 10 oras ng gabi. Payo rin nila na sana'y mabantayan ng mga magulang ang kanilang mga menor de edad na anak. Dahil ang insidenteng ito, hindi lang perwisyon dulot. Bagkus, maaari ring malagay sa peligro ang buhay ng ninuman. Yung nga po yung nakakatakot kasi minsan alanganing oras po talaga at pag hindi ka maagap lalo na po sa sunog, pag hindi ka po maagap, mas marami pa po ang madadamay. Especially pag sa residential po ang sunog, marami pong bahay ang pwedeng madamay at marami pong ari-arian ang pwedeng mawala. Minsan po baka may madamay pang mga tao. Si Jason, nais na magpatuloy na humanap ng hustisya, hindi lamang para sa naabo niyang mga gamit, kundi maging sa naranasang trauma na idinulot nito sa kanyang pamilya. Minsan babantay kami mga pinsa ko dyan kasi nga baka bumalik o ano nang gawin. Mamaya bahay na po sunugin. Kaya masyado ko kami na trauma. Grabe yung ginawa. Halos tulad niyan. Imbis na hindi na ako kami mamasahe po, gastos po. Sobra po. Sobrang malaki pong kawalan. Grabe po yung ginawa nila sa amin. Motor ko, yung tricycle ko kasi may tindahan po kaming sari-sari store na maliit po eh. Ang nakakatakot po doon, brinyo, bata pa lang nga ho sila. Lalo na pag nagsitanda yung mga yan. Brinyo, naging binata rin ho ako. So yung ginawa ko lang yan, hindi ko kaya yan. Silang pagkakataon na nabunyag natin dito sa programa, ang mga kabataang nasasangkot sa karahasan. Totoong nakababahala na ang mga insidenteng ito. Kaya tapila ng programa, tutukan ng otoridad ang tila paglalanan ng mga kasong ito sa ating lipunan at huwag natin itong baliwalain. Dahil silang mga kabataan man ay biktima rin ng kanilang kamusmusan.
at dapat din silang respondehan bago pa mahuli ang lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.